Aling probinsya ba sa Canada ang pipiliin niyong puntahan? Aling probinsya ang may mas mababang cost of living? Aling probinsya ang mas marami ang employment opportunities? Aling probinsya rin ang medyo warm ang weather, lalo na kung winter? At alin namang probinsya ang medyo relax ang buhay, mas maganda ang quality of life? Sa ating video guys, bibigyan ko kayo ng mga ideya kung paano kayo pipili ng probinsya sa Canada na inyong pupuntahan. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa ating Menchie's Philcan Live. Si Ate Menchie po ito na nagpapasalamat sa inyong palaging panonood sa aking mga videos. At ngayon, nag-iimbita muli ako sa inyo mga impormasyon about Canada, mga job opportunities at ilang mga pathways in coming to Canada. Mga buhay-buhay din natin dito bilang isang Filipino-Canadian sa Canada. So guys, kung nagugustuhan nyo ang ganitong klase ng mga topic, I am inviting you to subscribe to my channel. Pwede rin kayo mag-share ng video ko sa mga friends nyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join my channel. Just click the join button down there below and follow the instruction po ng YouTube. At ngayon, pasalamatan ko na ang ating mga dumaraming channel member. Thank you very much kay Annie Joy Estano, kay Balram Masi, Joan Canlas, Marites Linihan, kay Andy Lauron, Epifania Sasil, Keep My Experience, Nora Tanegra, Chevy Lanado, kay Perla Villania, Lisel Belenson, Richel Dumalag, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Bong Manubag, Marciano, and Nympha. Thank you guys for always supporting my YouTube channel. Punta na tayo sa ating topic. Mga ideya ito kung paano kayo pipili ng probinsya sa Canada na inyong pupuntahan. Ang laki po kasi ng Canada at mahirap ding mamili kung saang parte ba kayo pupunta. East, West, North, South. Ang Canada po ay second largest country in the world. At 6 ang time zone po namin dito. Ibig sabihin, sa layo nung Kabiyak, saka sa Kabiyak, magkakaiba na ng oras. Okay? Ayan. And we have 10 provinces and 3 territories. All in all, 13. Ayan. 13 ang pagpipilian ninyo. At sa loob ng mga yan, ay meron pang mga cities. Magsimula tayo sa Atlantic provinces. Ano-ano mga probinsya po yung Atlantic? Atlantic po ay nasa east. Yung nasa Atlantic Ocean. Ito yung mga maliliit-liit na probinsya. Pero ang ganda doon, guys. Nakapunta na ako doon. Okay. 18 hours drive po from Toronto. Atlantic provinces po, meron tayong 4. Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, at New Brunswick. Yan. Dito naman sa Central Canada, 2 probinsya po yan, ang Quebec at ang Ontario, where I am. Yan. At ang number 3 na grupo ay ang Prairie Provinces. 3 probinsya po sa Prairie Provinces, yan ang Manitoba, Saskatchewan, at ang Alberta. Sabi nga nila, Alberta is calling. Okay. Number 4 ay ang nasa north, ang northern part ng Canada po. Northern part is there, up there, sa may Arctic. Yan. Mas malamig ba doon? Okay. Mamaya pag-uusapan natin ang Nunavut, Northwest Territories, at ang Yukon Territory. At sa west naman, sa Pacific Ocean, nariyan po ang British Columbia. Yan, so 13 lahat sila na mga lugar na pwede nyong puntahan. And within that, may mga bayan po at may mga cities. Ito'y guide ninyo kung kayo ay nagbabalak na pupunta sa Canada. Either as a student, as a visitor, as a worker, temporary foreign worker, or as permanent resident or yung mga express entry. Yan, okay? So, lahat ng mga lugar na ito, may kanya-kanya pong mga characteristics. But all in all, ang Canada po ay, lahat ng probinsyang yan ay magandang puntahan. Depende sa choice ninyo.
Yan. Okay. Ikaw, Ate Menchi, anong pinili mo? Well, ang pinili ko po na puntahan is Toronto, Ontario. Sapagkat gusto ko po ay sa malaking city. Pero, sa malaking city, mas mataas ang cost of living. Okay? Pwede ka namang magsimula sa mas maliit na city. Pero, syempre po, depende na sa inyo. Okay. So, mag-umpisa tayo, guys, sa cost of living. Isang batayan ninyo sa pagpili ng lugar, syempre ay yung mahal bang tumira dyan? Mahal ba ang bilihin dyan? Mahal ba ang renta ng apartment dyan? Mahal ba ang bahay kung bibili kami dyan? Mahal ba ang kotse? Mahal ba ang insurance? Mahal. Yan. So, sa ngayon po sa mga tala, sa mga lista, ang probinsya na mayroong lowest cost of living dito sa Canada is Newfoundland and Labrador in the Atlantic. Ayan. Isunod na natin po ay ang New Brunswick, yung mga Saskatchewan, Manitoba, Nova Scotia. Yan po yung mga probinsya na mas mababa ang cost of living. Sa Newfoundland po ay, kasi lagi ang pinagbabasehan ay yung upa sa bahay, no? Yung renta sa bahay. Sa Newfoundland po, ang renta ng bahay, 2 bedrooms na, ay 1,150 lang per month. 2 bedrooms na yun, ha? Yan. So, around that amount, mura na po yun. Ang presyo po ng, huwag niyong i-convert sa pesos kasi, gusto ko sana mag-convert. Huwag niyo pong i-convert sa pesos kasi ang inyong kikitain sa Canada na Canadian dollars, gagastusin din po ninyo ay sa Canadian dollars. Kaya, hindi tama na i-convert niyo sa pesos. No? Okay. Kung ipapadala sa Pilipinas, doon sa kanyo kung i-convert sa pesos. So, ang pinakamababa ang cost of living po is Newfoundland and Labrador. Pero ano naman ang highest, may pinakamataas na cost of living po sa Canada? Okay. Where I belong, where I am. Ontario po, hindi naglalayo po ang Ontario at saka ang British Columbia. Lalo na po ang cities ng Vancouver at Toronto, hindi sila naglalayo sa cost of living. Mataas po ang housing cost talaga sa mga probinsyang ito, no? Kanina sabi ko yung 2 bedrooms 1,150 sa Newfoundland. Dito po sa Toronto, ang pinakamura nyo nang makukuha ay 2,125. Isang bedroom lang po yun na apartment, no? Isang bedroom, may maliit na salas, may maliit na kusina, may isang banyo. Yan po yung basic na apartment or paupahan. Maaring bahay or maaring malaking apartment. Yun. So, 1 unit is may almost double ang presyo po ng Newfoundland. Halos doblehin mo ang presyo sa Toronto at Vancouver. Na hindi po naman ako nakatira sa downtown. Pinipili ko rin yung medyo outskirt. Anong sabi natin? Suburbs. Nasa suburbs po ako. Kasi sa suburbs medyo mas mura-mura pa. Kung sa downtown ka titira, ay mas mahal po doon. Mahal yung mga condo units nila doon. Yung mga pinauupahang condo. Ay, mahal yun. No, yung mga ganong presyo. So, Vancouver, Toronto, Victoria, BC, Hamilton, Ottawa, yan po yung mga cities na mahal ang cost of living. Yan. Sa mga cities daw, ang pinakamura naman is Regina, Saskatchewan. Yan, pinakamura po sa mga cities. No? Binanggit ko lang ay bahay. Ayun po mga bilihin ba? Yung mga pagkain, mga ganon. Actually, hindi naman po kamahalan ng mga pagkain dito, guys. I find it more cheaper kumpara sa presyo sa Pilipinas ba. Yung kinita mo sa maghapon, nagagastusin mo para sa iyong pagkain. Mas marami kang mabibili ng kinita mo sa maghapon kumpara sa kinita mo sa Pilipinas sa maghapon. Yun ang aking comparison, no? So, ang talaga lang pong mahal ay ang housing, tapos meron pa mga extra gastos kasi dito yung mga taxes, mga insurance, yung mga ganon. Kaya lalong tumataas ang cost of living, no? Okay, so, what about employment prospects? Saang probinsya ba mayroong
magagandang employment opportunities or mas maraming opportunities. Okay, number 1 guys is British Columbia. Sangayon sa listahan, sa internet. Ayan. Ang British Columbia raw po ay merong 6.6% na increase ng mga trabaho ngayong 2023, ngayong taon. Kasunod na ang Nova Scotia. Ang Nova Scotia po isang maliit na probinsya sa Atlantic pero pumipick up siya sa dami ng trabaho na naghihintay sa mga aplikante. Sa Nova Scotia, 5.4% po ang increase this year sa mga trabaho. Next is Alberta. 100,000 jobs daw po ang inopen ngayong taong ito, 2023. Ang Ontario naman ay marami din. Sa lawak po kasi ng Ontario ay napakarami ding job openings. Ang Ontario po ang may pinakamaraking populasyon sa lahat ng probinsya ng Canada. Okay? So yon ang mga probinsya na marami pong employment opportunities. Ngayon, kung kayo naman ay nag-apply ng trabaho at hindi sa mga binanggit kong ito ng mga probinsya, it's because marami ding employment opportunities po sa ibang mga probinsya. Nga lang, iniranking ko po sila dito sa ating video. Okay guys? So, maapektuhan ba yung pagpili ninyo ng probinsya kung hindi ko binanggit dito? Not necessarily, no? Kung kayo ay meron ng application or job offer sa mga probinsyang hindi kasama sa binanggit ko, go for it. Marami pong trabaho. Now, good quality of life, another factor. Ang lahat po ng probinsya ng Canada, the whole Canada has a good quality of life, guys. Pero syempre, meron ding rating na ginawa sila. At alam nyo ba na number 1 pa rin ang Newfoundland and Labrador? Oy, galing naman, ano? Followed by Saskatchewan in the Prairie Provinces and followed by PEI, Prince Edward Island in the Atlantic. Ayun. Yung tatlo pong yun na probinsya ay niranking na lahat sila ay A+ ang kanilang grade. Let's go to the climate. Ano ang weather ng Canada? Siyempre malamig. Kaya nga po, napi-freeze na kami dito eh. Well, ngayon summer pa kaya pwede pa tayo sa labas, no? I'm telling you, kapag winter na, hindi na ako pwede dito mag-video. Sobrang kapal na po ng magiging puro puti po yan, no? Yung mga damo ko, puti yan lahat. Kapag winter na, hindi na ako pwedeng pumunta rito. Okay. Saan ba moderate ang temperature kapag ka winter? Yan ang tanong. Woo! At ang wagi po ay ang British Columbia, BC. Particularly po ay ang city ng Victoria, BC. Yan. Doon sa Vancouver Island. Yan. Napatala po silang may pinakamataas na temperature in the past years, guys. At alam nyo, kahit winter sa Victoria, BC, 9 degrees Celsius sila. Yun ang average. Yun ang average po, guys, no? So, British Columbia, followed by Ontario. Ang Ontario po ay average ang aming temperature. Kapag summer ay mas warmer pa kami kumpara sa BC kapag summer. Ang mga temperature natin dito sa Ontario kapag winter, mga -10, mga ganyan po, mga -5. Pwede pang bumaba yan ng mga -20. Madalang naman yon, yung mga -40, madalang po yon, no? Okay, so, BC and Ontario, yan ang medyo katamtaman ang temperatura kapag winter. Pero syempre, naka-winter jacket din kayo. Ano naman yung coldest part, coldest province ng Canada? Doon po sa north, syempre, sa may Arctic, ang Nunavut. Ang Nunavut po, ang average nila kapag winter ay -33 degrees Celsius. Average pa yun, ha? Ibig sabihin, pwede pang mag-dip down, no? Sa 33. Kasi yun yung average. Okay? That's Nunavut. Meron pang ilang mga bagay na gusto kong i-include sa inyo, eh. Okay. Ang probinsya na mayroong least crime, that is Quebec. Yan. Sa Quebec, wherein you will learn to speak French en français. Okay? Yan. O, teka, may dagdag pa ako. Saan may pinakamaraming Pilipino na probinsya? Hi! Okay. Number 1 po ay Ontario.
Number 2, Alberta. Number 3, BC. And then Manitoba. Ayan. Sa Ontario po, meron nang naparecord nung huling census ng Canada, umabot na sa 355,000 po ang mga Pilipino sa Ontario. Sa Alberta naman ay 203,000 and more than that, no? Sa BC, 172,000 ang mga Pilipino. Sa Manitoba rin, dati na pong maraming Pilipino sa Manitoba. Pero kung sa ranking is number 4 po sila. Okay? At saan ba may pinakamarami na city na mga Pinoy? Siyempre dito sa amin, sa GTA, Greater Toronto Area. Ayan po ang lugar na may napakaraming Pinoy. Yan. In fact, marami na kaming mga festival dito, mga Filipino festival kapag summer. Okay? Yun. So, saan nyo gustong pumunta? Guys, nakatulong ba yung aking video para magdesisyon kayo kung saan magandang pumunta? Ito po ay makakatulong kung kayo ay nagpaplano pa lang ng pagpunta sa Canada. Sana'y nakatulong ang video kong ito sa inyong pagpaplano or pagde-decide kung saang probinsya kayo gustong pumunta. Salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ito, you may consider subscribing po sa Menchie's Philcan Life. O di kaya naman kung gusto niyo pong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life, meron din ako mga short videos doon and mga little information na makakadagdag pa po sa inyo. And then, pwede rin kayong mag-join sa ating channel upang matulungan nyo ako sa ating patuloy na pag-create ng mga videos. And thank you sa ating mga channel members. Thank you very much kay Annie Joy Estano, kay Balram Masi, Joan Canlas, Marites Linihan, kay Andy Lauron, Epifania Sasil, Keep My Experience, Nora Tanegra, Chevy Lanado, kay Perla Villania, Lisel Belenson, Richel Dumalag, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Bang Manubag, Marciano, and Nympha. Thank you guys for always supporting my YouTube channel. That's it guys. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Si Ate Menchie po ito nagsasabing thank you very much sa patuloy niyong panonood ngayon at sa mga nakalipas at sa kasunod pa nating mga videos. Bye!